So ngayong umagang ito, ano po ang nais sabihin ng ating Panginoon sa ating buhay? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay iba-iba po ang sinasabi niya sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Naniniwala po kayo doon? Kahit ilang beses nyo na pong nabasa itong verse na ito, iba na naman ang magiging rema mo sapagkat ang Diyos nangungusap sa iyo araw-araw. Ang Diyos nangungusap po sa atin araw-araw. Okay po? At bago po tayo magsimula sa ating pagbabahagi, nais ko pong magbigay ng kaalaman tungkol po sa Biblia. Okay po? Ang Bible po ay mayroong libro. Ilang libro po ang Bible? 66 books. Wow! Sino po nakakaalam nun? Kailan pa? Di ba? Matagal na. 66 books po ang Bible. At meron po itong chapters na 1,189 chapters. Okay ba? Ilan po? 1,189 chapters. Dapat po, nalalaman po din natin yan ha. Kaalaman po yan tungkol sa Biblia. Ilan daw po ang chapters ng Biblia? Okay po, 1,189. At doon po sa 1,189, meron po ditong 101 na most important chapters. Ilan po ang most important chapters sa Biblia? 101. Okay po. Dapat po, itong mga chapters nito ay inyo pong makita. Okay po? Sa inyong pagbabasa sa Biblia, araw-araw makikita nyo po itong mga sinasabi ko po at sinasabi ng ating Panginoon. Okay? At dito po, sa Book of Romans tayo dinala ng ating Panginoon. Okay? Ngayong araw na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang isang kapitulo ng Roma. Okay? Mga taga-Roma. Sa Book of Romans, doon sa 101 most important chapters, ay meron pong 5 dito. Una, chapter 5 ng Book of Romans, ang topic po doon ay justification. Okay? And chapter 6 naman, sanctification. Pagdating naman sa chapter 8, glorification. Pagdating naman sa chapter 11, dispensation. And pagdating naman sa chapter 12, consecration. Okay po, yung 5 na chapter, doon sa most important, ito po yun sa Book of Romans. Ito po yung mababasa nyo sa Book of Romans na mayroong may mga mahalagang chapters na mababasa natin sa Book of Romans. Okay po? At sa araw na ito, nais ko pong magtanong sa inyo at itong katanungan na ito ay meron pong regalo. Okay? May regalong ibabahagi sa inyo. Gusto nyo po ba yun? Amen? Dahil po Christmas na. Dahil Christmas na, di magbigay tayo ng regalo. Okay po? So, unang katanungan, ilan po ang chapters ng Romans? Ilan po ang chapters ng Romans? Sino po? Sino po naka... Okay, si Ate. Ate Michelle? Ilan po, Ate Michelle? 16 chapters? Tama po. Sige po, ibigay natin yung Bible. Ayan, magbibigay po tayo ng Bible ngayon. Okay. At ilan po ang verses ng Book of Romans? Sige po, ilan po ang verses ng Book of Romans? O sige, clue. 433. Very good. Palakpakan po natin nating Panginoon. Alright? Okay. Okay po. 433 po the verses ang meron po sa libro ng Romans. Ayan po, no? Unting kaalaman po yan sa Biblia at malaki po yan ang impact sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kailangan yung mga maliliit na detalye, alam din po natin yan. Mula sa Genesis to Revelation. Okay? Sige po, at buksan po natin. More pa ba? Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Okay? Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma 5, versikulo 1 hanggang 11. Okay po? Tagalog na Tagalog po tayo ngayong araw na ito. Okay. So, basahin po natin muna itong mga kapitulo at versikulo dito po sa Book of Romans. Pwede niyo po ba akong sabayan? Okay? Basahin niyo rin po. Sige po, sabay-sabay po tayo magbasa. And 3, 2, 1, go. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
mayroon tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa akin. Sapagkat nung tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyari ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na gumawa na itong alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa noong tayo'y mga kasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay ngayon ay mapawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang kaibig sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang kaibigan. Amen? Okay po, sige po, sabay-sabay po tayo manalangin. Panginoon, sa umagang ito, ang kapayapaan niyo po ay sumaamin. Lubos po namin maunawaan ang nais niyong ipabatid sa aming buhay bilang isang Kristiyano at nananampalataya sa inyo. Kayo po ang siyang maitaas sa aming buhay, pagpurihan ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay po. Sa umagang ito, nais ko pong panimulan ito sa ganitong pamamaraan. Okay po. May pera po ako dito. Ito po ba ay may pakinabang sa inyo? Itong 100 pesos, may pakinabang po ba ito sa inyo? Di ba po meron? Pag may pakinabang, mahalaga o hindi? Mahalaga. Ibig sabihin, itong perang ito may pakinabang at mahalaga sa ating buhay. Amen? Alam niyo po ba na mas malaki ang halaga ang ating pananalig sa Diyos kaysa sa perang ito? Amen? Amen? Kaya po sa umagang ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo mga pakinabang sa ating pananalig. Okay? Mga pakinabang sa ating pananalig. Sapagkat bilang isang Kristiyano, dapat po malaman natin na meron pala tayong pakinabang sa ating pananalig sa Diyos. Kasi po, ang isang pakinabang ay mahalaga sa buhay ng tao. At hindi natin pababayaan ang isang bagay kung meron itong pakinabang. Amen? Kung may pakinabang ito, pinapahalagahan natin ito. At ang iyong pananalig, ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, may pakinabang po yan. Amen. Hindi po mababaliwala ang ginagawa mo na pagkakaisa para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Po, hindi po mababaliwala yan. Lahat ng inyong ginagawa para sa ating Panginoon ay hindi po mababaliwala sapagkat ang Panginoon natin nagbibigay biyaya, nagbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Amen? Dapat po makita natin na meron po tayong mga pakinabang sa ating pananalig sa Diyos upang mapahalagahan po natin ang buhay Kristiyano. Kasi po, may mga taong Kristiyano at dahil hindi pa sila nakakaranas ng mga pagpapala, ay tumatalikod sa Diyos. Nawawala sa Diyos. Nagle-left the group. Okay? Naiinis. Ano pa po? Naiinggit. Pero kapag tayo po'y nabuhay, na alam po natin na bawat ginagawa mo para sa ating Panginoon, meron po yan pagpapalang nanggagaling sa Diyos. Okay? Kagalingan, pag-ibig. Opo, nagbibigay po ng pag-ibig ang ating Panginoon. Amen? Wala ka bang jowa ngayon? Pero dapat nasa tamang edad ka na.
No? At tapos ka sa pag-aaral. At ibibigay ng Panginoon yung hinihiling mo, yung ipinapanalangin mo bilang maging asawa. Okay po? Kapag naghahanap kayo, asawa agad. Okay? Hindi na boyfriend, girlfriend. Okay? Asawa na. Sapagkat yung pagrerelasyon natin, banal po yan. Amen? Banal po yan at hindi yan nilalaro. Okay? Kaya po ako humanap po ng mga... Okay, Pastora, sorry po. Okay po? So balik tayo, patuloy tayo. Okay po? Mahalaga po ang ating pananalig sa Diyos. Okay po? Sapagkat napakadami pong pakinabang natin kapag tayo nananalig sa Diyos. Napakarami po. Siguro po, ilan po dito ay malalim na ang pananampalataya sa Diyos at talagang nakita ang pagbabago sa kanyang sarili. Tama? Di ba po? Sa ating pakikiisa sa ating Panginoon, ang dami na nabago sa iyong sarili. Dati po, ikaw ay bungangera. Ngayon naman, bungangera pa rin, pero salita na ng Panginoon ang lumalabas sa iyong bibig. Di ba? Napakasarap po marinig sa isang tao na binago ng Diyos. Di ba po? Napakasarap po. At ang una pong nais ibahagi sa atin ngayong araw na ito, may kapayapaan sa Diyos. Okay? Ang isa sa mga pakinabang natin sa ating pananalig sa Diyos, kapayapaan sa Diyos. Okay po? Sinabi po dito sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung una po, bilang isang tao na hindi pa kumikilala sa Diyos, magulo po tayo. Tama po ba? Sino po umaamin dito na gulong-gulo ang buhay mo nung wala pa sa iyo ang Panginoong Hesukristo? Di ba po, magulo? Kung ano-anong ginagawa mo, maari pa nga, o meron pa nga po dito, talagang dahil hindi niya totoo kilala ang Diyos, nasubukang magdroga, nasubukang manakit, at kung ano-ano pang ginagawang kaguluhan. Nung tayo po'y wala pa sa ating Panginoon, tayo po'y gulong-gulo. Magulo po ang buhay natin. At tama naman po na ayaw natin na magulo. Amen? Totoo naman po, ayaw natin na magulo. Sa bahay pa nga lang, yung mga nanay dito, kayo po ba'y natutuwa kapag ang inyong mga anak ay kinalat yung mga gamit sa bahay nyo at magulo? Sino po dito ang matutuwang nanay? Di ba? Wala naman. Kahit nga po yung mga kapatid na may edad. Okay po? Di ba? Yung mga kapatid yung mas bata sa inyo, ginululuhat ng damit nyo, anong mararamdaman nyo? Di ba? Naiinis ka? Nagagalit ka? Kasi ayaw mo nang magulo. Pero sa Diyos, may kapayapaan. Amen? Ang kapayapaan po, hindi po yan nabibili ng pera. Hindi po yan makukuha sa anumang ganda ng iyong kagamitan. May kotse ka man, may bilyonaryong kaibigan ka man, marami kang savings, pero wala pa rin kapayapaan. Bakit po? Nauubos po kasi at naluluma ang mga bagay. Amen? Pero ang kapayapaan sa Diyos, panghabang buhay po yan. Panghabang buhay po ang kapayapaan sa Diyos. Kagaya nga po ng ibinahagi sa atin nakaraang buwan pa siguro, na ibinahagi ni Ate Dean, Attorney Dean, na anong mas pipiliin mo? Kapayapaan o bagong iPhone 15 Pro? Ano po pipiliin natin? Di ba po, kapayapaan pa din? Kapayapaan pa din. Sa Diyos po may kapayapaan. Okay po, nawa ating makita sa ating pananalig sa Diyos, meron po pala tayong matatagpuan na kapayapaan. Totoo pong may kapayapaan sa Diyos. Kasi po, ang kapayapaan sa Diyos, kahit matulog kang tulog mantika, kahit wala kayong guard sa bahay, alam mo ligtas ka. Amen? Alam mo makakatulog ka. Amen? Sa mga ganong maliliit na detalye sa ating buhay, nakikita natin may kapayapaan sa Diyos. Sino po dito ang bahay may guard? Wala naman siguro po. Di ba po? Pero ang sarap matulog. Amen? Sapagkat may kapayapaan na ibinibigay ang ating Diyos. Okay po? Pero may mga pamilya o tao na may guard na, pero dahil sa sobrang yaman, onting rinig lang na maingay, hindi na makatulog at inaakala niya sa kanyang buhay, papasukin na sila. Okay po? Nakita niyo po, iba ang may Diyos sa walang Diyos. Ang walang Diyos, talagang magulo ang isipan, magulo ang buhay. Pero kapag may Diyos,
may kinikilalang Hesukristo, maayos ang buhay at may kapayapaan sa kanyang sarili. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Okay po. At dito po, sa verse na ito, nakita natin, dahil kay Kristo, meron tayong kapayapaan. May malalim tayong ugnayan na ngayon sa Diyos, sapagkat tayo po ay tinuring na kaaway ng ating Panginoon nung tayo ay nagkasala. Amen? Kasi po, ang kasalanan po natin ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. In Book of Isaiah, doon po natin mababasa na dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nagkakasala sa Diyos at nahihiwalay sa Diyos. Sino po ba ang unang nagkasala? Sino po? Si Adan at Eva. At yung kasalanan na yon ay namunga at hanggang ngayon nakarating sa atin. Pero dahil kay Kristo, meron tayong kapayapaan sa Diyos na kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. May kapayapaan na tayo na hindi na tayo mga kaaway ng ating Panginoong Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo? At tinatanggap nyo sa inyong sarili na hindi ka nakaaway ng Diyos? Pwede bang sabihin nyo sa katabihan, hindi ka nakaaway ng Diyos? Pagkos, kaibigan ka na ng Diyos. At tinawag ka pang anak ng Diyos. Amen? Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Okay po? Dahil kay Kristo, meron tayong kapanatagan, ingatan sa bawat oras. Okay po? Dahil kay Kristo, meron tayong kapanatagan, ingatan sa bawat oras. Okay po? Yung tipong kahit po nag-iingat ka, tapos yung kasalubong mo hindi nag-iingat, iingatan ka pa rin ng Panginoon. Amen? Sino po ang tumatawid dito, ang tingin patalikod? Diba, ang hirap naman nun? Tatawid ka syempre paharap. Bakit po kaya hindi tayo na-aksidente? Sapagkat ang Diyos, iniingatan ka sa bawat oras. Totoo po yun. Ang Diyos, iniingatan tayo sa bawat oras. Diba, ngayon po, pwede pong may bumagsak na eroplano dito. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, iingatan tayo. Amen? Ang Diyos, iingatan ka pa rin. Makakarating ka pa rin dito para magpuri sa Panginoon. Amen? Sino pa nakaranas ngayong umagang ganon? Ng kanyang nasakyan, dahil ipinanalangin mo sa Panginoon, ikay ligtas na napapunta dito. Amen? So lahat po tayo, nakaranas ng pag-iingat ng Diyos. Amen? Di ba? Totoo po na kapag nag-ingat ang ating Panginoon, bawat oras po yan. Okay? Bawat oras po, iniingatan ka ng Diyos. Bawat minutong lumilipas ang Diyos, iniingatan ka. At ang pag-iingat ng ating Panginoon, hindi lamang po physical body, kasama ang spiritual life natin. Okay? Dalawa po ang iniingatan ng Diyos. Ang physical at ang spiritual. Iniingatan po ng Panginoon yan. Ano po ang katunayan na bakit meron tayong kapayapaan na iingatan tayo ng Panginoon sa ating buhay? Okay po, na tinuring naman tayo ng kaibigan, kaaway. Basahin po natin dito sa Efeso 2. Ito po ang nakasulat sa 16. Sabi po dito, sa pamamagitan ng kanyang matayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Amen? Dahil po kay Kristo Jesus tayo po ay iisa ng katawan. Okay? At hindi mo maiisip sa iyong sarili na ang bansang kinilala ng ating Panginoon ay bansang Israel. Pero dahil po kay Hesukristo na pinako doon sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay pinagkaisang katawan. Wala na pong Griego o alipin o Malaya sapagkat tayo iisa na kay Kristo Jesus. Amen? Naniniwala po ba kayo na tayo po iisa kay Kristo? Amen? Tayo po iisa na. May kapayapaan po tayo na kasama tayong maliligtas. Amen? Kasama tayong maliligtas at makakasama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? No, kasama po tayo. May kapayapaan tayo na kasama ka na maliligtas at ligtas dahil kay Kristo Jesus. Okay po? At sa pangalawang points na nais kong ibahagi sa inyo, dahil kay Kristo, ang ating mga panalangin ay may tiyak na kasagutan. Sapagkat ang Diyos ay may kapayapaan. Kapag alam mo ang iyong panalangin ay may kasagutan, hindi ka mangangamba. Amen?
Mawawala yung pagkabalisa mo, pag-aalala mo, na kung saan kahit hindi pa dumadating yung panalangin mo, alam mong may tamang oras para sagutin ng ating Panginoon yan. Amen? Alam mong meron tamang panahon na sagutin yung panalangin na yan. Pero ang pinaka dapat nating maunawaan at kapayapaan sa ating puso't isipan na merong tiyak na pagsagot sa iyong panalangin. Dahil kay Kristo, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, may tiyak na kasagutan ang iyong panalangin. Nananalangin ka ba na, Lord, sana ibigay mo ngayong taon na ito na makapasa ako sa board exam ko. Sasagutin ng Panginoon yan. Amen? Lalo-lalo na kung may kinikilala kang Hesukristo sa buhay. Ikaw ba'y nananalangin, Panginoon, itong OJT ko, 6 months. Pero dahil kasama ko kayo at kinikilala ko kayo, ako po'y makakapasa dito. Amen? Ikaw ba ay may sakit ngayon? Mula ulo hanggang talampakan at sinabi ng doktor, hanggang 3 buwan ka na lang? O ano pa mang ilang buwan yan? Alam niyo po ang Panginoon, kapag nanalangin ka, sasagutin niya yan. Ang pinakamasarap po sa ating panalangin, sinasagot ng Panginoon. Okay po? Ang sarap pong kausapin ng isang tao kapag sinasagot ka. Amen? Di ba po, kapag kinausap ka at kinakausap mo din, ang sarap naman po ang inyong pag-uusap. Ganun po ang ating Panginoon. Kapag kinausap mo ang Diyos at sincere ka sa iyong panalangin, sumasagot ang Panginoon. Totoo po yun. Try nyo po. Okay po? Pag uwi nyo po, yung sinasabi ko po dito at sinasabi ng ating Panginoon, itry nyo po. Manalangin po kayo. Madali lang po sagutin ng panalangin, okay, ng ating Panginoon at humiling sa Diyos. Kasing baba lang po ng tuhod nyo at ng samento o ng sahig. No? Luluhod ka lang po. Luluhod ka, itataas ang aking kamay, suriin mo ang puso ko. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Ano po? Ganun pong kasarap. Kasarap mabuhay na may pananalig sa Diyos. Meron pong katiyakan na pagsagot sa iyong panalangin. Huwag po nating hayaan na pabayaan natin ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos. Hindi lamang po ngayon nangyayari yung panalangin mo, pero alam ko po, sasagutin ng Panginoon yan sa tamang oras. Sasagutin po yan, sapagkat ang Diyos na ating pinapaniwalaan ay buhay. Amen? Buhay po ang ating Diyos natin, ang Diyos natin. Nakakarinig po ang Diyos natin. Nakakakita po ang Diyos natin. Amen? At buhay ang Diyos natin. At hindi natutulog ang Diyos natin. Amen? Sinabi, ang kanta nga ni sa mga sa kanta, no? Natutulog ba ang Diyos? Huwag mo sanang akalain. Di ba? Huwag nating akalain sa iyong buhay na natutulog ang Diyos. Amen? Di ba po? May kasagutan sa bawat panalangin mo dahil kay Hesukristo. Pangatlo po, dahil kay Kristo, may daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Amen? Dahil po may kapayapaan tayo sa Diyos, binibigyan niya po tayo ng daan. At ang daan na yan, nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Kung saan tayo patungo sa buhay. Mahirap pong ang daan, maligaw ka. Kasi po, magugulo ang isipan nyo. Tama? Pero dahil ang Diyos natin nagbibigay daan, yung kapayapaan sa Diyos napapangyari sa iyong buhay. Amen? Sapagkat siya ang daan. Amen? At mahirap din po bilang isang tao kapag wala kang matagpuan na katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay nagpapalaya sa atin. Amen? No, sa atin. Yung katotohanan po na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagbibigay sa atin ng kalayaan sa buhay. Kalayaan mula sa kasalanan patungo sa walang kasalanan. Amen? Yung po ay ibinibigay ng ating Panginoon. Dahil may kapayapaan sa Diyos, nakakatagpo tayo ng katotohanan. At higit sa lahat, dahil may kapayapaan sa Diyos, meron po tayong buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin dito, panandalian lamang. Amen? Wala naman po siguro na buhay dito na 1,000 years. Meron.
nung nakaraan. No? Mga una pong tao. Sa Biblia, meron pong nabuhay na mga 1,000. Okay? Pero sa ngayong panahon na to, wala pong nabuhay na 1,000. No? Hanggang 70 nga lang. Di ba po? Sabi po sa pag-aaral. Okay? At sa Biblia, hanggang 70 lang. Okay? At kung meron kang kilalang matagal na bubuhay, baka aswang yan. Okay? Baka vampira yan. Tignan mo katabi mo, nangangagat ba yan? baka yan na yan. Pero, aswan. aswan. Amen? Now, sa ating buhay, pananalig sa Diyos, meron po tayong tiyak na buhay na walang hanggan. Panandalian lamang po ang buhay natin sa mundo, pero kapag meron tayong Hesukristo na kinikilala at ginaganap ang kanyang mga kautusan sa ating buhay, tayo po ay makakakuha, tayo po ay makakaranas, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos sa kalangitan. Amen? Meron po tayong buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. At ang pangalawang ating mga pakinabang sa ating pananalig sa Diyos ay kagalakan sa kahirapan. Amen? Meron po tayong kagalakan sa kahirapan. Ngunit hindi tayo nagagalak doon sa kahirapan na nararanasan natin. Hindi natin kinakagalak na mahirap tayo. Pero sa gitna ng kahirapan, meron tayong kagalakan. Amen? Na alam mo kahit pinagdadaanan mo ngayon na hirap ka na, maawit ka pa rin sa Diyos. Praise the Lord ka pa rin sa Diyos. Kahit meron kang kahirapan. Alam niyo po, ang kahirapan hindi po masama yan sa buhay natin. Ang kahirapan po sa buhay natin ang nagpapatatag sa ating pananampalataya sa buhay. Amen? Yang kahirapan na yan ang siyang ginagamit ng Diyos upang patatagin ka sa iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi ibinigay ng Panginoon niya para sukuan mo. Amen? Kaya po kapag dumating ang kahirapan sa buhay mo, invite nyo. Alam ko, pagtatagumpayan ko to sapagkat kasama ko ang Panginoong Hesukristo. Hindi po kayo iiwanan ng Diyos, ng ating Panginoon sa gitna ng kahirapan. Bagkus, tayo po ay Kanyang sasamahan. Amen? Tayo po ay sasamahan sa gitna ng kahirapan. At ang kahirapan po, ang hirap na word, nararanasan po yan ng bawat tao. Kahit po mga puno, nakakaranas din po ng hirap bago mamunga ng masarap. Amen? Bago mamunga ng prutas. Nakakaranas po yan ng hirap. Okay? At ang isang tao, kapag nakaranas ng hirap, tumatatag po yan. Tulong po ng ating banal na Espiritu, pinapatatag po tayo na hindi tayo sumuko sa buhay. Kaya, kung ikaw po ay nananalig sa Diyos, ikaw po ay magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng kahirapan. Amen? Meron po tayong kagalakan kapag tayo ay nasa sitwasyon na hirap ka na. At hindi tayo yung tipong, Lord, hirap na ako. Panay reklamo. Ngunit dahil may Hesukristo kang kinikilala, alam mo may pag-asa na kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ganun po ang taong may Diyos sa buhay. At ang kahirapan na ating tinitiis, nagbubunga po yan ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga po ay isang magandang klase at pamumuhay ng isang tao. Ito po, alam na alam niyo po ito mga nanay. At siguro yung mga ilang kabataan dito. Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Amen? Sapagkat hindi habang buhay, mamamaluktot ka. Amen? Hindi habang buhay, maghihirap ka. Amen? Hindi habang buhay, may sakit ka. Amen? Sapagkat ang Diyos natin ay hindi po madamot. Totoo po, hindi po madamot ang Diyos natin. Ang Diyos natin hindi madamot. Nasaksihan ko yan sa mga kapatid ko sa pananampalataya dito na nagpakasal at sinasabi niya sa amin, wala nga kami mautangan eh. Kanino ka lumapit? Sa Diyos. Aba, oo nga no. Hindi pala madamot ang Panginoon na kahit kulang ka, kaya niya pong i-provide yung mga kakulangan mo. Amen? At minsan pa nga, sobra pa nga. Amen? Ganun po ang ating Diyos. Ang pagtsatsaga na yan, dahil sa ating pagtitiis, sa ating kahirapan, nagbubunga rin po yan ng mabuting pagkatao. Okay po? Yang tinitiis natin sa kahirapan, nagbubuti po yan para maging mabuting tao ka. Kasi po, ang pagtsatsaga, hindi ka po gumagawa ng pagkakasala na hindi kalooban ng Diyos. Na kahit wala kang bagong cellphone,
hindi ka gagawa ng masama para magkaroon ka lamang. Amen? Nagtiyaga ka, naghintay ka, at balang araw, alam mo, Panginoon, alam ko, balang araw, makakabili din ako ng bagong cellphone. Amen? Magkakaroon din ako ng bagong bahay. Amen? Hindi na ako mangungupahan. Amen? Higit sa lahat, hindi na po ako magkukommute dahil bibigyan niyo ako ng bagong kotse. Amen? So yung mga malalayo dyan, galing pa sa munting lupa, ang Panginoon, bibigyan po kayo ng masasakyan upang mas mapabilis ang pagpunta niyo po dito sa church natin. Amen? Di ba po? Ang sarap po malaman na ang ating pananalig sa ating Panginoon, meron po pala tayong makukuha. Mahalaga po pala ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakahalaga po. Marami pong pakinabang ang iyong pananalig sa Diyos. Hindi lamang po natin nakikita yan dahil po binubulag tayo ni Satanas. Si Satanas po, kaya niya pong bulagin ang ating mga mata, ang ating mga tenga. Kaya niya pong bulagin. Pero po, ano po ang nagpapalinaw dyan? Ano po ang nagpapagaling dyan? Ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, kaya niya pong tanggalin anumang nakatakip sa iyong tenga, nagawa ni Satanas, nakatakip sa iyong mata, nagawa ni Satanas sa salita ng Panginoon. Kaya niya pong alisin yan. Akala mo itong ginagawa mo ay mabuti na nananakit ka ng tao, chinichismis mo ang tao, kayang baguhin ng Panginoon yan. Amen? Gawa po ni Satanas yan. Yung paninira ng tao, ang Diablo po ang may gawa dyan. Naniniwala po kayo doon? Yung pananakit ng tao, si Satanas po ang may gawa niyan. Hindi po gawa yan ng ating Panginoon. Sa gitna ng kahirapan, ang ating pagtitiis nagbubunga ng pag-asa. Okay? Nagbubunga ng pag-asa. Na habang buhay, kahit tayo nakakaranas ng paghihirap, laging may pag-asa. May pag-asang yumaman ka. May pag-asang pagalingin ka. May pag-asang maging marunong ka. At marami pang iba. Amen? Sa Diyos po, laging may pag-asa. Naniniwala po kayo? Amen? Lagi po may pag-asa. Kahit alam mo na ikaw ay kulelat sa inyong paaralan, may pag-asa na ikaw ay nasa unahan naman balang araw. Amen? Sapagkat ang Diyos po, tinuturuan niya tayo na huwag sumuko sa buhay. Iyon po yung itinuturo ng ating Panginoon. Sinabi sa 1 Corinthians 10:13 na may dumadating man pagsubok sa inyo, lahat ng yan ay kaya mo. Amen? At magbibigay siya ng daan para malagpasan mo ito. Amen? Kaya kung ano man po ang inyong pinagdadaanan sa buhay, ibinigay ng Diyos yan. Hindi para sukuan mo, para pagtagumpayan mo. Amen? Kahit po watak-watak ang inyong pamilya. Kahit po ang inyong nanay ay humanap ng iba. Ang inyong tatay ay humanap ng iba. Ang Diyos po nagbibigay pag-asa para mabuo pa rin ito. Amen? May pagkakataon pa rin na magkikita-kita kayo at magpapasalamat kayo sa Diyos sapagkat pinagkaisa muli kayo. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Lagi po nagbibigay pag-asa sa atin. At kung ikaw ay nanghihina at nanlalamig sa pananampalataya dahil hindi pa sinasagot ang panalangin mo sa Diyos, may pag-asa pa rin kapatid. Darating po yan. Darating po yan. Kailangan lang po natin magtiyaga. Sapagkat kapag may tiyaga, may nilaga. Totoo po yun. Kapag nagtiyaga ka, may nilaga talaga. Kapag nag-aral ka, nagsunog ka ng kilay, hindi imposible na ikaw ay makakapagtapos at makakapasa sa anumang pagsusulit na ibinibigay ng mga guro. Amen? Pero kapag wala kang tiyaga, diyan minsan tayo bumabagsak, sumusuko. Kasi hindi ka nagtiyaga. Hindi ka nagtiyaga, kaya ngayon, wala ka din, yanga ka din. Pero dahil tayo po ay tinuturuan maging matyaga, kahit maliit ang kinikita, pero dahil sa iyong pagtsatsaga, patuloy ng pagtsatsaga, lalaki din po yan. Amen? Sapagkat lahat po nag-uumpisa sa maliit, palaki. Amen? Wala po palaki, paliit. Mahirap po yun. Okay? Lahat po ng pagpapala nag-uumpisa sa maliit hanggang palaki ng palaki ng palaki. Amen? Sa ating buhay, kung tayo po ay nasa kahirapan, asahan nyo po, may pag-asa na makaahon ka dyan at pagpalain ka ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay po, sa ating pangatlong nais kong ibahagi sa inyo, may kasaganahan sa pag-ibig sa Diyos. Totoo po, ang ating pananalig sa Diyos, ang pakinabang po niyan, meron po tayong kasaganahan sa pag-ibig sa Diyos na kung saan dahil ikaw ay makasalanan, inibig ka pa rin ng ating Panginoon. Di ba po,
ang hirap tanggapin na, Lord, makasalanan po ako eh. Pero bakit tinanggap niyo pa rin po ako? Pinatawad niyo pa rin po ako. Sapagkat ang Diyos natin mapagmahal. May pag-ibig po ang Diyos natin. Totoo po yun. Ako po ay nagtatrabaho sa isang construction sa Tagaytay. At yung mga kaharap ko po doon dating nakakulong. Dati po silang mga nagnakaw at ilang taon po sa kulungan. Mga nagdodroga. Pero tinatanong ko, kapatid, papaanong nagpatuloy ka sa buhay? Sapagkat pinatawad ako ng Diyos. Minahal ako ng Panginoon. Kaya naririto ako, naghahanap buhay ng marangal. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Sapagkat kahit marumi ako noon, ngayon ay nilinis ako ng Diyos. Amen? Sa ating buhay, dati tayo marurumi. Pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay kanyang nilinis. At ngayon po dahil may masagana tayong pag-ibig sa Diyos, natututo tayong magmahal ng mga hindi kaibig-ibig. Amen? Di ba mga sa leader? Kahit hindi po kamahal-mahal, iniibig natin. Amen? Kahit po mga kaaway natin, iniibig natin. Sinabi ng Biblia, sinabi ng salita ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Mahirap po ibigin ang kaaway kapag wala kang kinikilalang Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil inibig ka ng Diyos sa iyong buhay, may masagana kang pag-ibig. Na kahit po hindi ka ibig-ibig yan, iibigin mo yan. Iibigin mo yan. Kasi tinuruan ka ng Panginoon na umibig. Amen? Magmahal. At dahil sa kasaganahan sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay tinuruang, magpatawad. Amen? Mahirap po magpatawad kapag walang pag-ibig na naranasan sa buhay. Sinabi ng ating Panginoon, kapag hindi ka magpatawad, ay hindi ka rin papatawarin ng Ama na nasa langit. Amen? Dapat po marunong tayo magpatawad. At dahil po sa Espiritu Santo na pinuspos tayo ng pag-ibig sa ating puso, tayo po ay nakakapagpatawad ngayon. Amen? Lahat po ba ay marunong magpatawad? Huwag lamang po kapag may nangangaruling, baka doon lang naman yung gagamitin. Patawad po. Okay? Hindi po doon. Amen? No? Kundi kapag may nakakagawa sa'yo ng kasalanan, pinapatawad natin at binibigay natin sa Diyos. At kung ikaw ay isang Kristiyano at nananalig sa Diyos na marunong ka magpatawad, kapatid, nasa tamang landas ka. Nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. Ngunit ito po ang paalala ng Panginoon sa mga taong nananalig, nananampalataya sa Diyos na hindi pa rin marunong magpatawad ng kapwa. Kapatid, bago ka na. Kapatid, kilalanin mo na ang Diyos. Ito na ang oras para patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. Sapagkat pag po pinatuloy natin na hindi magpatawad, baka darating ang panahon, hindi ka rin patawarin ng Panginoon. Kasi biblical, na kung saan, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Kaya, kung mayroon po kayong kaalitan ngayon, may kagalit ngayon, textmate nyo ngayon. I-chat nyo, i-text mo, kapatid, kaibigan, pinapatawad na kita sa iyong pagkakasala. Pinapatawad kita sa ginawa mo sa akin. Amen? Pwede po bang gawin natin yon? Amen? Okay po, gawin po natin yon. Sapagkat diyan po magaganap ang pagpapatawad ng Diyos kapag marunong ka magpatawad. Amen? Papatawarin ka ng ating Panginoon kapag marunong ka din magpatawad. Okay po? At sa ating pagpapatuloy, ang pag-ibig sa Diyos sa atin ay nagdudulot ng pagbabago ng ating buhay. Amen? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay binagong buhay niya na. Kaya tignan niyo po ang katabi mo. Wow! Is that you? Amen! Wow! No? Iba ka na. Binago ka na ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa pag-ibig ng Diyos yan, kaya ka binago ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, binago ka. Binago ka, kapatid. Binago po tayo, mga kababayan, dahil kay Kristo Jesus. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo na inibig niya po tayo. Inibig niya po tayo upang tayo po ay magkaroon ng bagong buhay. At dahil bago ka na, wala na yung mga lumang ikaw. Sabi nga ni Pastora kanina, patayin mo muna ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin magpakamatay ka. Hindi. Yung lumang buhay mo, na buhay ng makasalanan, pinapatay po yun. At panibagong lakad
na kasama ang ating Panginoon. Amen? Sige po, sa ating pagpapatuloy, meron pa po tayong nais kong ibahagi sa inyo na meron pa pong mga pakinabang sa ating pananalig sa Diyos. At ito po ay kaligtasan sa puot ng Diyos. Amen? Meron pong kaligtasan sa puot ng Diyos na kung saan sinabi nga po sa Roma 5:10 na tayo po itinuring na mga kaibigan. Kaibigan ka na ng ating Panginoon. At tinawag ka pang anak. Alam niyo po, ang ating buhay kapag hindi natin kinilala ang Panginoon, meron pong puot ang Diyos sa atin. Okay po, hindi po tayo maliligtas doon kapag hindi mo kinilala ang ating Panginoon Jesucristo. Pero dahil ikaw, namumuhay ka at nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng ating buhay, meron kang kaligtasan sa puot ng Diyos. Na kung saan, ikaw po ay makakapunta sa kalangitan at hindi sa impyerno. Amen? Di ba po, masarap naman na makarating tayo sa kalangitan kaysa sa baba. Amen? Sino po dito ang gusto sa baba? Wala naman po, no? Buti naman po walang sumagot. Sino po ang gusto sa langit? Amen! Lahat po tayo gusto po dati kasama ang ating Diyos sa langit at kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagpupuri sa ating Diyos. At pinupuri natin ang ating Panginoon at tayo po'y sagana, sa saya, sa kagalakan at tuwa na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. At sa dugo ni Kristo, pinalaya ka sa iyong mga kasalanan. At dahil sa dugo ni Kristo, tayo po'y pinalaya sa tiyak na kamatayan tungo sa kalangitan. Sa dugo ni Kristo, tayo ay may malayang paglilingkod ngayon sa Diyos. Dahil po sa dugo ni Kristo, tayo po'y may malayang paglilingkod sa Diyos. Hindi na po tayo nahihirapan makakonect sa Diyos sapagkat merong Jesucristo na nagbigay daan, katotohanan at buhay na walang hanggan upang makarating ka doon sa kalangitan na kasama ang Ama. Amen? Nakasama ang ating Diyos. Okay po, sa ating pagtatapos, sige po, tayo po tayo. Basahin natin po itong ating conclusion. Sabi po rito, ang iyong pagpapagal at pakikipag-isa kay Kristo ay magbibigay ng totoong tagumpay sa iyong buhay. Opo, meron pong totoong tagumpay sa buhay. Maaari kang maging matagumpay, pero hindi totoo. Laging may kaguluhan. Laging may pagkukulang kapag wala kang kinikilalang Jesucristo. Pero kung ikaw nakipag-isa sa ating Panginoon, may totoong pagtatagumpay. Yung totoong pagtatagumpay. Yung totoong may kapayapaan. Yung totoong may kagalakan. Yung totoong may pag-ibig. Yung totoong may kaligtasan. Lahat ng yan, bunga ng iyong pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umagang ito, lumapit tayo sa Diyos. Panalangin natin sa Kanya na nais mong makipagkaisa sa Kanya. Tanggapin siya ng lubusan sa iyong puso. Alam niyo po kasi, kung sino man po ang nananahan, naninirahan dyan sa puso mo, siya din po ang nagkokontrol ng buhay mo. Kaya kung nananahan ang kaaway dyan sa puso mo, kapatid, kaya siguro ang resulta, marami ka ding kaaway. Maraming galit sa'yo. Ngunit kung ang salita ng Panginoon ang nananahan dyan sa puso mo, may masaganang buhay ka. May pag-asa ka. At kaya niya, at kokontrol din ang iyong buhay tungo sa kapayapaan, tungo sa totoong tagumpay. Tanging kay Jesus lamang po yan matatagpuan. Sige po, ipanalangin po natin. Manalangin po kayo. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, kapag ikaw ay humingi, ika'y bibigyan. Kapag ikaw ay humahanap, ikaw ay makakatagpo. Kapag ikaw ay kumakatok, ikaw ay pagbubuksan. Ganun po ang ating Panginoon. Humingi ka man, bibigyan ka ng Diyos. Humahanap ka man, makakatagpo ka.
pumatok ka man, pagbubuksan ka. Pwede po bang sa oras na ito, manahimik muna po tayo ng konti? Ibigay po natin at iaalay natin ito sa Panginoon. Tayo po tayo at manalangin. Media team, tayo po tayo. Lahat po dyan, manahimik po tayo at manalangin. Tayo po'y manahimik. Hallelujah. O Diyos, makapangyari sa lahat. We thank you, Jesus. Panginoon, minsan pa, kami po ay sumasamba sa inyo at nakikipagkaisa sa umagang ito. Kinikilala po namin kayo bilang Diyos ng buhay namin. Maghari po kayo sa aming puso't isipan sapagkat ito po ang magdadala sa amin sa totoong tagumpay sa buhay. Tanging sa inyo lamang po, Panginoon, makakatagpo nito. Yung totoong tagumpay sa buhay na hindi kami nababalisa sapagkat may Diyos kaming kasama. May kapayapaan sa aming puso't isipan sapagkat may Diyos kaming kasama. Marunong kami magmahal sa kapwa sapagkat may Diyos kaming kasama. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pag-ibig niyo sa amin. Ngayon po ay makakaranas kami at makakatanggap kami ng totoong tagumpay sa inyo walang iba sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Dahil sa inyo, Panginoong Hesukristo, kami po ay inyong pinalaya sa kamatayan papuntang impyerno. At ngayon po ay makakarating sa kalangitan. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.